DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Ay, magandang umaga po Luzon, Visayas at Mindanao. Araw na po tayo ngayon ng Biyernes, March 7, 2025. Sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones, inyo po munang makakasama ngayong unang Biyernes pa lang ng Marso 2025. Ito po si Yuel Reyes. Nangyari. Magandang umaga, Pilipinas! Balita! Sa ulo ng ating mga balita, Malacanang kinumpirma ang pagbibitiw sa pwesto ni DICT Secretary Ivan John Uy. Bilang ng mga Pinoy na walang trabaho, sumipa sa 2.16 million noong Enero ayon sa Philippine Statistics Authority. Lakas CMD, idineklarang dominant majority party ng COMELEC sa eleksyon 2025. Bangkay ng 2 piloto sa bumagsak na Philippine Air Force fighter jet na-recover na. Ilang LGUs naman sa Luzon nagdeklara pa rin ng suspensyon ng klase dahil pa rin sa nararanasang init ng panahon. At 5 lugar sa Luzon posibleng makaranas ng danger level heat index. Magandang umaga, Pilipinas! Headline! Yan po ang ulo ng ating mga balita ngayong March 7, 2025. Sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones, inyo po makakasama live sa DZRH Radio nationwide, 666 kHz sa Metro at Mega Manila, simulcast sa DZRH TV sa higit 1,000 cable operators sa buong Pilipinas. Sa detalye ng ating mga balita, 5 lugar sa Luzon ang inaasahang makararanas ng danger level na heat index ngayong araw. Batay sa heat index bulletin ng Pag-asa, ang heat index na 42 degrees Celsius ay inaasahan sa mga sumusunod na lugar: Dagupan City, Pangasinan; Iba, Zambales; Ambulong, Tanawan, Batangas; San Jose Occidental, Mindoro; at Cuyo sa Palawan. Ayon sa Pag-asa, posible namang maranasan sa Naiya, Pasay City ang damang init na aabot sa 40 degrees Celsius habang 39 degrees Celsius naman sa Science Garden, Quezon City. Ang heat index sa pagitan ng 42 degrees Celsius at 51 degrees Celsius ay nasa ilalim ng danger category na mapanganib sa kalusugan dahil maaring makaramdam ng heat cramps, heat exhaustion at heat stroke. Kahapon, araw ng Huwebes, naramdaman ng pinakamainit na panahon sa Dagupan City, Pangasinan na umabot sa 45 degrees Celsius. Kasunod ang Iba, Zambales, San Jose Occidental, Mindoro at Cuyo, Palawan na pawang nakaranas naman ng 42 degrees Celsius na heat index. Kaugnay po niya, nag-anunsyo na walang pasok sa ilang eskwelahan ngayong araw, bunsod ng inaasahang matinding init ng panahon. Sa mga magkakahiwalay na anunsyo, walang face-to-face classes sa mga sumusunod pong lugar. Abra, no classes all levels sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Gayon din sa Bay, Laguna; Kalawan, Laguna; Los Baños, Laguna; Pagsanhan, Santa Cruz sa Laguna. Yan po ay hanggang March 14 para sa Santa Cruz. Samantala, all levels public and private din sa San Jose Occidental, Mindoro; Himamaylan, Negros Occidental; Rosario sa Cavite; Santa Cruz sa Zambales at San Narciso sa Zambales. Simula pa noong March 1, nakaranas na ng matinding init ng panahon at naitala na ang higit 40 degrees Celsius na heat index sa ilang lugar sa bansa kabilang sa Metro Manila. Ang naturang heat index ay nasa kategorya ng danger levels na posibleng magdulot ng heat cramps, heat exhaustion at heat stroke. Oras po natin, 10 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga.
Pabor ang maraming magulang sa mungkahing pagpapatupad ng adjusted na oras ng klase sa mga paaralan ngayong tumataas ang heat index o damang init sa bansa. Sa panayam ng DZRH sa Pasig City, pare-parehong sinabi ng mga magulang na makatutulong ito para hindi lubos na maapektuhan ang pag-aaral ng mga bata sa kabila ng tumitinding init ng panahon. Kasi para din po yun sa mga bata kasi kung sobrang init, hindi rin po sila makakapagpunta sa pag-aaral. Bata hindi makakonsentrate sa pag-aaral niya Laging inaano yung init Pero wag naman sobrang gabi kasi siyempre yung mga estudyante kailangan nila yung gagabi kasi maraming mga babaylan nawawala. Para lang mag-ingat, no? Para lang mag-ingat. Ayon kay Secretary Sani Angara ng DepEd, pwedeng iurong ng mga paaralan ang kanilang klase mula alas 6 hanggang alas 10 ng umaga at alas 2 naman ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Pwede rin anya magpatupad ng asynchronous classes sa mga oras ng kasagsagan ng tirik ang araw o alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Samantala nakasalalay sa mga lokal na pamahalaan at pinuno ng eskwelahan ang pagpapatupad ng class suspension. Sa kaugnay pa rin balita, pinawi ng Malacanang ang pangamba ng publiko ukol sa posibleng magiging epekto ng heat index sa supply ng tubig sa bansa. Sa press briefing sa palasyo, sinabi ni Palace Press Officer at Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na walang dapat alalahanin ng mamamayan pagdating sa supply ng tubig. Ayon kay Castro, wala pa namang deklarasyon ng El Nino at sakali anyang magkaroon ng problema sa water supply ay handa ang pamahalaan na ito ay tugunan. Maliban dito, tiniyak din ng opisyal na hindi tutulungan ng pamahalaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mga ganitong usapin, partikular na nga ang posibleng pagkakaroon ng kakulangan sa supply ng tubig. Bagamat sanay na anya ang mga Pilipino sa sobrang init na nangyayari kada taon, sinabi ni Castro na sisikapin din ng gobyerno na matugunan kaagad ang posibleng krisis at nang hindi na humantong pa sa pila-pila ng mga balde o water rationing sa mga ganitong pangyayari. Yung nagdadala ng iba't ibang mga truck, yung mga ganitong tag-init, hindi lang yan ang kakaharapin natin mga problema Pero inyo nagbalik na naman, may nagbabalik tayong kaibigan yung pagdedeklara ng yellow, red alert sa mga grid dito sa atin sa bansa. Nakarinig na naman tayo, meron na naman Ang ating old friend sa tuwing panahon ng tag-init ay nandyan na naman. Sa iba pang mga balita, alas 4:13, pansamantalang ipinahinto ni Senator Bongo kasama ang kapwa niya senatorial candidate na si Willie Revillame ang motorcade na dinadaluhan para makatutok sa isang nakatatandang babae na biglang nangailangan ng tulong medikal. Kasama muli si Senator Go sa motorcade ni Revillame at ng GP Party List na ginanap sa Pasay City. Sa isang bahagi ng daanan, nakatawag pansin ang kondisyon ni Aling Maxima Dairit, 91 anyos, na naaksidente dahil sa siksikan, dumog ng mga tao, agawan ng mga pamigay tulad ng jacket at matinding init. Para matiyak na ligtas si Lola at nasa maayos na kalagayan, sinamahan siya ni na Senator Bongo, Revillame at GP Party List GP Party List nominee na si Attorney JP Pajernos sa Pasay General Hospital. Siniguro rin ni Senator Go na makaka-avail ang pasyente ng medical assistance mula sa gobyerno. Paalala ni Senator Go, sa gitna ng init ng panahon at pangangampanya ng mga kandidato, palaging unahin dapat ang kalusugan dahil katumbas ito ng buhay ng bawat mga Pilipino. Hindi ho namin papabayaan si Lola. Hinatid ho namin sa ospital, ingat pa rin tayo parati. Importante po, sinamahan namin sa ospital kanina. Hinatid po namin at nakakatuwa po. At alam nyo, maraming mga pasyente dun kanina sa Pasay General Hospital na natulungan po ng Malasakit Center. Maraming nagpapasalamat ng mga pasyente. Sabi ko nga kay Kuya Will, makikita mo yung kalagayan ng mga pasyente na dapat po ibigyan po ng importansya ng gobyerno. Unahin natin yung mga mahihirap nating kababayan. May mga umiiyak po kanina, nagpapasalamat sa mga tulong ng Malasakit Center sa kanila. Sabi ko, wag ko kayo magpasalamat sa akin. Ako po ang dapat magpasalamat sa inyo dahil sa pagkakataong binigay niyo po sa akin na makapaglingkod sa inyo.
Yan po ang tinig ni Senator Christopher Bongo. Samantala, pararangalan naman ngayong linggo ang dalawang piloto ng Philippine Air Force na nasawi matapos ang pagbagsak ng sinakyan nilang fighter jet sa Bukidnon. Ayon kay Colonel Bon Castillo, tagapagsalita ng Air Force, target gawin ng seremonya sa Villamor Air Base sa Pasay City para umabigyan ng maayos na pagkilala ang mga sundalo. Nauna nang iniulat ng 4th Infantry Division ng Army na nahugot na mula sa eroplano ang mga labi at dadalhin ito sa Lumbia Air Base sa Cagayan de Oro. Yes, after the retrieval of the remains, of course, these forensics will push through, and then at the same time, we are planning for the transfer of the remains to Villamor Air Base either tomorrow or Saturday as soon as the remains are ready so that we can give appropriate honors to our dear departed. Sa hiwalay naman na interview sa Campo Aguinaldo, sinabi rin ni Castillo na nakita na ang tinatawag na flight data recorder mula sa bumagsak na eroplano. Makatutulong anya ito sa nagpapatuloy na investigasyon na target matapos sa lalong madaling panahon. Alas 4:16 sa kaugnay pa rin balita, sisikapin ng Philippine Air Force na agad maibalik sa operasyon ang kanilang FA-50 fighter jets na ginagamit sa pagbabantay sa mga teritoryo ng bansa. Ayon kay spokesperson Colonel Bon Castillo, kinakailangan nilang suspendehin ang operasyon ng lahat na fighter jet habang nagpapatuloy ang investigasyon sa nangyaring pagbagsak ng isa sa mga ito na ikinasawi ng dalawa nilang kasamahan. Paliwanag ni Castillo, base sa kanilang protocol, kailangan nilang ipamigay o kailangan na ipagpalagay muna na ang fighter jet ang nagkaproblema kaya nangyari ang insidente. Bagaman anya malalimang investigasyon ang isinasagawa, sisigapin pa rin daw nila na bilisan ito para muling makapag-operate ang mga fighter jets. It may take a few days or a week or more than a week, but ang sisiguraduhin po natin is gagawin din po natin, despite being it a thorough investigation, sisiguraduhin po natin na bibilisan natin kasi kailangan po talaga natin maliftin yung grounding nitong FA-50 fleet natin dahil kailangan po natin talaga siya sa ating mga operations, lalo na for territorial defense, lalo na critical po ang ating binabantayan sa West Philippine Sea at sa ating buong archipelago. At the same time, yung patuloy na pangangailangan din po na support ng ating ground forces. Una nang sinabi ni Castillo na malaki ang magiging epekto nito sa pagbabantay sa teritoryo ng bansa hanggang sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Magandang umaga, Pilipinas! Nakikiisa naman si Speaker Martin Romualdez kasama ang Administrasyong Marcos at Armed Forces of the Philippines sa pagdadalamhati sa pagkamatay ng dalawang piloto ng Philippine Air Force matapos bumagsak ang kanilang sinasakyang eroplano sa Bukidnon. Nagpaabot din si Speaker Romualdez ng kanyang taus-pusong pakikiramay sa naulilang pamilya ng mga nasawi. Anya, binigyan din ni Speaker Romualdez na ang sakripisyo ng mga piloto ay nagpapaalala sa kahalagahan ng pagkakaisa ng bansa. Nangako rin siyang patuloy na susuportahan ng Kamara de Representantes ang pagpapalakas ng AFP. Ayon kay Romualdez, tinitiyak nila sa Kongreso na hindi masasayang ang kanilang dugo at pawis. Patuloy niyang palalakasin ang sandatahang lakas, titiyakin ang sapat na suporta para sa mga sundalo at ipaglalaban ng isang bansa kung saan ang kapayapaan ang mananaig. Hinilala rin ito ng Kamara ang mga piloto bilang mga bayani at tiniyak sa kanilang pamilya na handang tumulong si Pangulong Marcos Jr. at ng kanyang administrasyon. Nagpasalamat din si Romualdez sa lahat ng sundalo para sa kanilang tapat na paglilingkod sa bansa. Sa kaugnay pa rin balita, ipinagutos ni Pangulong Bongbong Marcos ang mas malalim pang investigasyon sa pagbagsak ng FA-50 fighter jet ng Philippine Air Force na kumitil ng dalawang buhay. Sa isang press conference, sinabi ni Presidential Communications Office Press Officer Undersecretary Claire Castro na pinahahalagahan ni PBBM ang pangangailangan ng agarang investigasyon sa insidente. Ayon kay Castro, hiniling din ng Pangulo na bilisan ang investigasyon upang malaman kung saan nagkamali at kung ano pa maaring maging remedyo sa mga ganitong pangyayari. Kasalukuyang grounded muna sa paglipad ang natitira pang FA-50 fighter jets ng Philippine Air Force upang matiyak ang kaligtasan sa himpapawid sa paggamit ng nabanggit na eroplano.
Alas 4:20 ng umaga, babalikan natin ang iba pang mga balita at reports mula sa probinsya. Meron ho tayong sumipa kumpara ho nung Disyembre. Medyo ano kaya? Pero dati may paliwanag dito ang Labor Department Maganda siguro matanong natin tungkol ho dito sa pagsipa ng mga Pilipinong jobless o yun hong mga walang trabaho. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:20. Versus another brand may shea butter. Pampanambot ang kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Good morning ho, good morning. Ito po muli si Yuel Reyes. Hayaan muna nating magpalamig ang ating Kuya Angelo Palmones. Tayo po muna magkakarinigan hanggang alas 6 ng umaga dito pa rin sa Magandang Umaga Pilipinas. Sa mga nasa cable TV natin, Channel 18 signal, gayon din sa Sky Cable pala 129 at Destiny Cable ang channel 129 habang ang signal natin ang channel 18. Siyempre marami pang iba na cable operators na tayo po ay napapanood ngayong umaga at check nyo lamang po sa inyong mga signal o di kaya naman mga cable operators kung anong channel ang DZRH News Television. Good morning po, good morning! Sa mga nakatutok sa atin sa iba't ibang probinsya po dito sa Pilipinas, tayo ay live na napapanood at napapakinggan sa ating pong mga relay stations, 18 relay stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Si Lingasan Madyang ng Sumisip, Basilan, magandang umaga po, lalo sa mga kapatid nating Muslim. Lucy Larion ng Bohol, good morning. Narde Alvaro, magandang umaga Pilipinas. Jeff Flores, wala si Kong Angel pero pakinggan nyo mamaya. Siyempre meron pa rin tayong mahiwagang tunog. Tabayanan nyo po ha. Wala lang munang clue. Baka mamaya lalo pa sumapit pag nagbigay ako ng clue Tapos ako pasisihin Pero kahit ako hindi ko alam kung ano yan Kaya talagang mahiwaga ang mahiwagang tunog. 4:27 po ang ating oras. Maaari po kayong magpadala ng mensahe sa atin DZRH text line 0919-282-6485 0919-282-6485. Michael Castro ng Santa Maria, Laguna. Good morning po, good morning. Baka kalain mo nga naman, Pangilan na nga ba may panibago hong kalihim ng gobyerno ang nag-resign. May panibagong cabinet secretary, si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-resign, ang nagbitiw. Kalain mo nga naman, pangilan na ba ito ngayong taon? Una nagbitiw noong Pebrero, Si Transportation Secretary Jaime Bautista. Dahil daw sa kanyang health reasons at sinundan ni PCOSEC at sinundan naman ngayong March
ni DICT Secretary Ivan Jan Uy. Kung di ako nagkakamali, si Secretary Ivan Jan Uy ang kauna-unahang secretary ng DICT sa ilalim ng termino ni Pangulong BBM since 2022. Grace Tabuy ng General Trias sa Cavite, good morning. Ganyan din kay Agosto Eguia ng Calaca City sa Batangas ba to? Marlon Kabakan, good morning po, good morning. Venancio Kataga. Sa bagay, ang dami pa rin hong kung titingnan natin sa malawak na perspektibo. Ano na ba nangyari doon sa Wi-Fi for All program ng pamahalaan? Marami na ba ngayon na may access? Pinopondohan din yung taon-taon no? Ano na nga nangyari doon? Lahat ba ng mga remote areas, sa mga liblib na lugar sa bansa, meron ng Wi-Fi for all access ng pamahalaan? Gayun din ho yung katakot-takot na mga hacking, insidente ng hacking sa mga ahensya ng gobyerno. Ano na nga ba nangyari doon? Parang nababalita lang natin after in a while, after few months, parang wala na nangyari. Nasasanay na ho tayo, nasasanay na mga tao, kakareport lang na may hacking incident na naman. Balikan nga ho natin yun hong mga lugar na nagpatupad ng class cancellations. Marami-rami pa rin po dahil sa mainit ng panahon, mataas na heat index, iba yung actual temperature, iba rin yung heat index o yun pong nararamdamang init ng tao. Hindi yun yung kapag nag-iinit yung tao, iba yun. Magkaiba pa yun. Ang pinag-uusapan ho natin ay yung damang init o yung heat index. Marami-rami pa rin ha. No face-to-face all levels sa Bay, Laguna, Los Baños, Laguna, Calauan, Laguna. Sa Bulacan naman po ay sa Malolos at sa iba pang probinsya, Abra. Buong probinsya, no face-to-face classes. Ngayon din sa San Jose Occidental, Mindoro at sa City of Maynila. No afternoon face-to-face classes. Pero hanggang senior high school lamang po yan. Ano bang mga diskarte nyo ngayong panahon ng tag-init? Hindi pa tag-init officially, pero papunta na rin ho tayo dun eh. May mga nagtataka kasi, mamatanong natin sa Pag-asa mamaya, may mga nagtatanong kung bakit sa mga bandang norte o extreme northern Luzon may bandang maulan-ulan at nararamdaman pa rin yung lamig, no? Samantalang sa atin ho, dito sa Metro Manila, Central Luzon, mainit-ilit, maalinsangan. At parang hindi equal, parang hindi tayo nasa iisang bansa. Ano kaya mga weather systems ang umiiral ho sa atin ngayon? Samantala po, oras natin alas 4:31. Narito na ang ating mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog. Ayan. Magkano na nga ba ang ating mahiwagang tunog ngayon? Malaki-laki na rin, ano? Wala pa rin ho kasi nakakakuha ho nito. Yan ho, padala nyo ho sa ating mahiwagang tunog text line 0919-282-6485. Para ho sa inyong mga kasagutan, i-comment lamang po empty space ang inyong sagot at ipadala sa 0919-282-6485. Maaari rin pong mag-comment sa ating Facebook live streaming. Basta't i-share nyo lamang po ang ating Magandang Umaga live streaming para po makount ang inyo pong entries dahil may lalabas po yan na sharer badge. Kaya mag-share na ng mag-share at sumali na sa ACS Mahiwagang Tunog. Mahiwagang Tunog. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Dako naman tayo sa mga balita sa probinsya. Sospek sa kasong panggagahasa sa Barira, Maguindanao del Norte
Arestado sa balita RH19, June Di Makutak, June. Matagumpay na naaresto ang isang lalaking suspek sa kasong panggagahasa sa bayan ng Barira, Maguindanao del Norte sa ikinasang law enforcement operation ng Barira Municipal Police Station. Katuwang ang RDEU Probar, RIU 15, 14 offers, RMFB 14-A, OFC, 1st PMFC, PIDMO, PIU-MDN, PPO, RIAT, CTU, CIDG Probar at Marine Battalion Landing Team 2, 22nd Marine Company. Ang hindi pinangalanang suspek ay natunton sa Barangay Corosuyan, Barira Town area at hindi nakapalag nang ihain sa kanya ang warrant of arrest sa kasong rape under criminal cases number 2025-15936, 2025-15937 na inisyu ni Honorable Judge Annabel Piang ng RTC Branch 13 sa Cotabato City. Labis namang pinasasalamatan ni Maguindanao del Norte Provincial Director, Police Colonel Eleuterio Ricardo Jr. ang mga units na nakipagtulungan sa PNP dahilan ng matagumpay na pagkaaresto ng suspect. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, June. Dito raw sa kanila. Saan yan? Rico Tanare, magandang umaga. Maulan daw sa kanila ngayon. Good morning din kay Miss Ria Soto. May mga nagtatanong, marami nagtatanong kung may pasok daw ba. So far po dito sa Metro, marami na nag-anunsyo sa iba't ibang probinsya, pero so far dito ho sa Metro Manila, ang may anunsyo pa lang na walang pasok ay ang City of Manila para sa afternoon classes. Ayan ho. Pero kung pang morning ka at medyo patulog-tulog ka ba ngayon, gising na ho, bango na at late ka na. Afternoon classes lang po sa City of Manila mula preschool hanggang senior high school. At ay nabisuan din po ang mga paaralan na mag-shift sa alternative learning modality. Pwedeng online classes, pwedeng modular, depende ho sa eskwelahan. Alas 4:35, dambuhalang Butanding pumasok sa lambat ng mga mangingisda sa Lingayen, Pangasinan. RH38, Freddy Fajardo sa detalye. Freddy. Nagkagulo ang mga tao sa baybayin dagat sa barangay Manibok, Lingayen kahapon bandang alas 4:20 ng hapon nang habang naghahatak ng lambat ang grupo ng mga mangingisda sa may dalampasigan ay may nakapasok na higanting butanding na kinakitaan ng mga mabababaw na sugat sa katawan. Sa live video na kuha ni Jerome Mayo Solis ng Lingayen, makikita ang pagtutulungan ng higit 20 kalalakihan na matanggal sa loob ng lambat ng butanding, saka pinagtulungang itulak patungo sa malalim na bahagi ng karagatan hanggang sa tuloy nitong pumalaot. Tinatayang hindi bababa sa 500 kilos ang timbang ng nasabing butanding. Paniwala ni Mang Isko Garcia, isa sa mga mangingisda na anya, ay may swerte umanong dala ang butanding kapag ito'y lumapit sa pampang, kaya umaasa silang magiging magandang huli nila ng isda sa mga susunod na mga araw. Ito si Freddy Fajardo, Aristartet, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy Fajardo. Oras po natin alas 4:36 ng umaga. Mahigit kalahati milyong Pilipino ang nadagdag sa kabuang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho hanggang nitong Enero ng 2025. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, nadagdagan ng 536,000 ang mga unemployed na Pilipino nitong Enero, dahilan para lumobo ang bilang nito sa kabuang 2.17 milyon. Bunsod nito, sumampa na sa 4.3% ang unemployment rate ng Pilipinas para sa buwan ng Enero, pinakamataas na rate sa loob ng nagdaang 6 na buwan. Tila bumaligtad ang pagbaba na sanang unemployment rate na nagsimula noong Agosto ng 2024 na nasa 4% hanggang December na nasa 3.1%. Ilan sa mga sektor na nakapagtala ng malaking unemployment ay sa manufacturing sector, professional and technical services, arts and entertainment, construction at information and communication o ICT. Iniugnay ng PSA ang pagbaba ng employment sa tinatawag nilang post-holiday slowdown. Tama, ito nga yung ito naman yung karaniwan ng dahilan taon-taon kapag dumadami yung bilang ng mga Pilipinong walang trabaho. Dahil kapag December, marami ang nangangailangan pero mga kontrakto lang dahil sa mataas ho na demand.
May syempre binabati rin natin ng good morning ang EPS, ang Education Program Supervisor ng DepEd General Trias na si Lolo Arns. Sir Arnold Estrella, magandang morning. Diyan ho sa General Trias sa Cavite. Dito naman daw sa Isabela, San Mateo, kasalukuyang umuulan. Mamaya alamin ho natin sa Pag-asa kung bakit iba-iba. Ano ba ang umiiral na weather system sa atin ho ngayon. Alas 4:38 ay dineklara ng Commission on Elections o COMELEC ang Lakas Christian Muslim Democrats o CMD bilang dominant majority party, habang ang Nationalista Party naman ang dominant minority party para sa 2025 national and local elections. Ayon kay COMELEC Chair George Erwin Garcia, ang dominant majority at dominant minority party ay bibigyan ng hard copies para sa election returns o ERs at magkakaroon rin ng kanilang sariling servers na magagamit nila para sa quick counting ng mga boto at counter-checking ng poll results. Bukod sa mga naturang partido, nabatid na ang iba pang accredited political parties ay ang Akbayan Citizens Action Party, Aksyon Demokratiko, Liberal Party of the Philippines, Nationalist People's Coalition, National Unity Party, Partido Demokratiko Pilipino, Lakas ng Bayan o PDP Laban, Partido Demokratikong Reforma, Partido Federal ng Pilipinas at United Nationalist Alliance. Ayon sa COMELEC, may kabuuang 11 political parties ang nag-apply ng akreditasyon upang matukoy bilang dominant party at dominant majority at minority para sa nalalapit na midterm elections. Nabatid na ang naturang political groups ay iniranggo naman alinsunod sa kanilang kasaysayan bilang ng incumbent elective positions, gayon din sa kanilang organized chapters sa mga lungsod, munisipalidad at mga lalawigan sa bansa. Samantala, may 15 lokal na partido rin ang naghain ng kanilang petisyon for accreditation bilang isa sa 2 major local parties sa kanilang rehiyon, lalawigan at mga lungsod. Nanindigan naman si Senator Amy Marcos na dapat nang tuldukan ang hindi patas na pasahod sa iba't ibang rehiyon sa bansa sa pamamagitan ng agarang pagpasa sa kanyang Senate Bill 2962 o ang National Minimum Wage Act. Punto ni Senator Amy, maraming pamilya nagdurusa dahil sa malaking agwat ng sahod sa mga probinsya at Kalakhang, Maynila. Napipilitan niya maraming manggagawa na lumuwas sa malalayong lungsod upang makipagsapalaran at magkaroon ng mataas-taas na sahod na parang setup ng mga overseas Filipino workers. Paliwanag pa ni Senator Amy kung ang isang ama o ina ay kailangan pumunta ng Maynila para lang kumita ng sapat, lumalaki ang mga bata ng malayo sa magulang at nasisira ang ugnayan ng pamilya na daig pa ang ng ibang bansa. Para sa presidential sister, panahon nang itama ang lumang sistema ng pasahod sa bansa at dapat bigyan ng dignidad at patas na laban ang bawat mga manggagawa. Binanggit din ito ang mahal na presyo ng bilihin, ang punot dulo ng problema ngayon ng mga Pilipino at kung bakit kailangan gawing makatwiran ang kanilang sweldo. Magandang umaga, Pilipinas! Samantala, kinakailangan ng isabatas ang national minimum wage na 1,200 pesos sa Pilipinas. Isa ito sa iminungkahi ng senatorial aspirant na si Ronald Mangampo Adonis, ang Secretary General ng KMU, Kilusang, Mayo 1. Paliwanag dito, ito ang paraan para malutas na ang problema ng mga manggagawang Pilipino na kapos ang kita. Sa Bakit Ikaw series ng DZRH para sa midterm elections, sinabi ng tumatakbong senador na wala pang seryosong batas para i-address ang matagal ng problema ng mga manggagawa, lalo na ang mga napipilitang mangibang bansa dahil sa mababang sahod sa Pilipinas. Binigyan din ni Adonis na sa kasalukuyan ay umaabot lamang sa 645 pesos ang natatanggap ng mga manggagawa sa Metro Manila. Pakinggan natin ang tinig ng senatorial aspirant na si Ronald Mangampo Adonis, ang Secretary General ng Kilusang, Mayo 1.
kailangan talagang isabatas yung national minimum wage na equivalent to 1,200 pesos. Pangalawa, kailangan talaga na ibasura yung contractualization. Kaya kami gigil talaga kami na i-repeal yung Article 106 to 109 ng ating Labor Code. Gate pa ni Adonis, imbis umanong living wage ang ibinibigay sa kanila ay nagiging living wage ang nararanasan ng mga Pilipino. Seryoso tayo na talagang itulak yung ma-realize ng mga manggagawang Pilipino yung constitutional rights na nakalagay po sa ating constitution, right to living wage. So, Sir Deo, yung tinatanggap ngayon na 645 pesos sa Metro Manila habang 361 sa BARM, ang tingin ho namin dyan, living, hindi ho yan living wage. Malayo po ang ibig sabihin, napakalayo nito sa realidad na pangangailangan doon sa actual price ng mga pangunahing bilihin natin. Maganda umaga, Pilipinas! Pero kung 1,200 pesos, parang medyo malaki yun, ano? Baka lalong maging suntok sa... Pero di naman masama mangarap, ano? Higit 5.8 milyong pisong halaga naman ng marijuana winasak ng mga otoridad sa Kibungan, Benguet. Balita mula kay RH41, Laki Romy Gonzales. Laki Romy. Winasak ng mga otoridad ang higit 5.8 milyong pisong halaga ng tanim na marijuana sa Kibungan, Benguet. Pinangunahan ng mga operatiba ng PDEA. Katuwang ang mga personnel ng Kibungan Municipal Police Station ang ipinatupad na 3 araw na anti-illegal drug operation sa 5 taniman sa Barangay Leseng, Takadang, Kibungan, Benguet. Nagresulta ang operasyon sa pagkakadiskubre at pagkakawasak ng abot sa 14,050 piraso ng tanim na marijuana at 25,000 gramo ng tuyong daon ng marijuana nagkakalaga ng 5,810 pesos. Gayba, walang nahuling marijuana cultivator sa ikinasang anti-illegal drug operation. Sa kabila nito, pinulong ng mga operating troops ang mga natatanda sa barangay para kilalanin ang mga magsasaka at alamin ang katayuan ng mga lupa na ginamit sa taniman ng ipinagbabawal na marijuana. Ito si RH41 Romy Gonzales para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Laki Romy Gonzales. Dako naman tayo sa Davao City. 10 katao, kabilang ang isang Chino arestado sa iligal na pagmimina. Dito pala sa Davao del Norte. Ang balita mula kay June Suter ng Aksyon Radyo Davao. June. Kalabuso sa kulungan ang 10 katao, kabilang ng isang dayuhang Chino matapos na aresto sa pinagsalib na person ng mga otoridad sa isang operasyon laban sa iligal na pagmimina sa Maov River sa Purok 4 Barangay El Salvador, New Corilla, Davao del Norte noong Marso 5, 2025. Pinangunahan ni Engineer Fayed Espinosa kasama ang mga tauhan ng Mines and Geoscience Bureau Region 11. Ang operasyon katuwang ang mga membro ng Armed Forces of the Philippines 68th Infantry Battalion. Kinilala ang mga inarestong suspect na sina Yuhi Lee, isang Chinese national, kasama ang isang Pinay na si Odette Balmonte at 8 Pinoy na sina Raymark Tanudra, Albert Perpo, Manuel Monsanto Jr., Eugenio Silagpo, Miguelito Ando, Brando Camingao, Roy Abiliana at Emmanuel Nacion, kapwa sila nakatira sa Davao del Norte at Davao de Oro. Naaresto ang mga suspect dakong alas 6 ng umaga at nakumpiska ang mga kagamitan sa pagmimina tulad ng bako, triple dick fabricated screener, diesel at engine water pump. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya na ng New Corilla Police Station ang mga narestong suspect habang ang Chinese national ay ililipat sa Bureau of Immigration matapos ang inquest proceedings. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, June Suter, Aksyon Radyo Davao. Magandang umaga sa ating mga OFWs. Magandang araw, anumang oras po nakakarating ang aming pong broadcast sa inyo pong mga lugar. Evan lang ng Las Vegas, good morning. Ang ating Kuya Angelo Palmones nagpapalamig lang. Medyo nainitan dito sa Metro Manila. Yvonne Toribio, good morning. Kayo na lang daw ang magnegosyo at mag-impose ng sariling minimum wage. Palagi nga sinasabi ng DOLE yung patas sa mga manggagawa at patas din maging sa mga employer na hindi magiging pahirap dahil nga tataasan yung minimum wage ng sobra-sobra. Wala namang maipapasahod yung iba kong mga employer. Mawawalan din ng trabaho. Oras natin alas 4:47. Diyan daw po sa Tacloban, umuulan ayon kay Rico Tanare.
Mamaya makikibalita ho tayo sa pag-asa sa kalagayan ng ating panahon. Hiniling naman ni Agri-Party List Representative Wilbert Manoy Lee sa Senado at Kongreso na i-convene ang Bicameral Conference Committee para talakayin ang panukalang Blue Economy Act. Layunin ng hakbang na maresolba ang magkasalungat na probisyon sa nabanggit na bill na binalangkas upang palakasin ang fishing industry sa bansa. Ayon kay Lee, dahil apektado pa rin ng African Swine Fever o ASF ang pag-aalaga ng baboy, napapanahon na pagtuunan ng pansin ang produksyon ng iba pang pagkaing dagat. Batay sa record, ipinasa ng Senado noong nakalipas na buwan ang kanilang bersyon ng Blue Economy Act, habang noon pang December 2024 naprobahan ng counter bill nito sa Kamara. Ipinahayag ni Lee na dahil may tuturing na crucial ang food security, mahalaga na maresolba agad sa BICAM ang magkasalungat na probisyon ng panukala. Para sa kinatawan ng Agri-Party List, ano't anuman ang magiging resulta ng kanyang apela, higit na dapat manaig ang interes ng mga mangingisda. 11 minuto bago mag-alas 5 ng umaga sa pagsuporta ng 7 sa bawat 10 Pilipino sa mga kandidatong laban sa korupsyon, binigyan diin ni House Assistant Majority Leader Jay Kong Hoon ng Zambales. Ang pagpapatalsik kay Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng impeachment ay isang naaakbang hakbang upang maibalik ang pananagutan sa pamahalaan. Sinabi ni Kong Hoon, Chairman ng House Special Committee on Basis Conversion, na ipinapakita ng pinakabagong survey ng social weather stations ang lumalalang pagkadismaya ng taong bayan sa korupsyon sa gobyerno at ang kanilang panawagan para sa matapang na aksyon laban sa mga lumalabag sa tiwala ng publiko. Malinaw anya ang mensahe ng taong bayan na sawa na sila sa katiwalian. Ipinakita ng survey na isinagawa ng Strat-based Group mula February 15 hanggang February 19 na 70% ng mga Pilipino ay bumoto sa mga kandidatong aktibong lumalaban sa korupsyon, na nagpapatunay na nananatiling pangunahing issue sa halalan ng integridad at mabuting pamamahala. Pinunturin niya na ang katiwalian ay hindi lamang tungkol sa pagnanakaw ng pera mula sa kaban ng bayan, kundi pati na rin sa kawalan ng tiwala ng mamamayan sa mga institusyon ng gobyerno. Ayon pa rito, kung hindi papanagutin ang may sala, hindi matitiyak na ang mga institusyon ay tunay na para sa tao. Hinikayat din ni Kong Hoon ng mga Pilipino na maging mapagmatsyag sa nalalapit na halalan sa 2025 at pinaalalahanang nagsisimula ang laban kontra korupsyon sa tamang pagboto. Magandang umaga, Pilipinas! Samantala, seaweed nursery farming sa Southern Leyte, matutulungan daw ang mga maliliit na mangingisda sa kanilang paghahanap buhay. Good news na yan, hatid ni RH32 Jimmy Angay-Angay. Jimmy. Mabibigyan ng mas maginhawang pamumuhay ang maliliit na mangingisda sa pagtatayo ng nursery seaweed farming sa Southern Leyte. Ito ang sinabi ni Bureau of Fisheries and Aquatic Resources BIFAR Regional Director Dominador Maputol sa isang panayam. Sina dito rin tinayuan ng BIFAR ang establishment ng seaweed nursery farming sa sitio Tagbag, Tabugon, Liloan, Southern Leyte. May tuturing itong milestone sa commitment ng BIFAR para mas mapabuti pa ang pamumuhay ng mga local fisher folks. Ang inisyatibo ng LGU ay sa pangunguna ni Mayor June Andan, Vice Mayor Sherlita Chong at ng Sangguniang Bayan members. Ito ang pangmatalagalang solusyon o benepisyo ng mga residente na lumago pang kanilang hanap buhay sa pangingisda, dagdag ng BIFAR. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 8 minuto bago ho mag-alas 5 ng umaga.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Si Lisa Macuja Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kaming muli sa pagbabalik ng Art to Art alas 3:30 ng hapon dito sa DZRH Radio at DZRH News Television. Usapang sining at kultura para sa lahat tuwing araw ng linggo. Huwag kaligtaan. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Kunot no kamang kapag makapit, madakit at malupit ng mancha, all you need is Pride. At mapahirapan ang self-con sa Pride, easy at worry-free naman ang laundry. Na triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha based on test at chocolate, pad and sabon and cotton, gawa po ito ng ACS. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Kasama niyo pa rin po sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones, ito po si Yuel Reyes. Magandang Umaga, Pilipinas! 15 iligal na baril isinuko sa Bataan PNP sa pamamagitan ng Oplan Katok. Balita mula sa Bataan ni RH37, Danny Kumilang. Danny. Matagumpay na isinagawa ng Bataan PNP ang pinaigting na operasyon ng Oplan Katok laban sa mga loose firearms sa buong lalawigan ng Bataan. Umabot sa 15 na iba't ibang uri ng baril na may expired na rehistro ang kusang isinuko ng mga nagmamay-ari para sa safekeeping. Ang Oplan Katok ay isang pambansang inisyatiba ng PNP na naglalayong tiyakin ang lahat ng baril ay may wastong dokumento at nasa tamang pangangalaga upang maiwasan ang karahasan na may kaugnayan sa paggamit ng armas. Ang inisyatibong ito ay kaugnay sa paghahanda para sa darating na halalan sa 2025 upang matiyak ang mapayapa at maayos na eleksyon. Patuloy na hinihikayat ng Bataan PNP ang lahat ng gun owners na makiisa sa programang ito para sa seguridad ng lahat ng mamayan sa lalawigan ng Bataan. Danny Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny Kumilang. Magandang umaga, Dante Bonyol ng Malabon City. Good morning. Ganyan din kay Rodney Bola-Bola, Kim Sango. Maraming salamat po. Ovenso Garcia, good morning. May mga nagpapadala pa sa atin dito ng mga mensahe na maulan daw po sa kanilang mga lugar. 4:57 ang ating oras. Sa iba pa mga balita, lumawak pa ang tinaguriang Piatos Gang. Ang listahan ng mga kahina-hinalang pangalan na umano'y nakatanggap ng confidential funds mula kay Vice President Sara Duterte.
Ito ang ibinunyag ni House Deputy Majority Leader at La Union Congressman Paulo Ortega matapos mabuking na bukod sa pangalang Mary Grace Piatos ay may mga dagdag na kahina-hinalang pangalan. Tulad ng Pia Piatos Lim, Renan Piatos at Xiaome Ocho. Piatos din, pamilya Piatos nga, no? Isang pangalan tila hango sa isang modelo ng cellphone. Ayon kay Ortega, tulad ni Mary Grace Piatos, wala ring birth, marriage o death records sa Philippine Statistics Authority o PSA ang mga bagong pangalang ito. Anya, tila isang imaginary payroll ang confidential funds kung saan hindi matukoy kung tunay na tao ang mga tumanggap ng pondo. Batay sa pagsusuri ng Philippine Statistics Authority sa halos 2,000 pangalan na iniuugnay sa confidential funds ng OVP, lumabas na 1,322 individual ang walang birth records, 1,456 ang walang marriage records at 1,593 ang walang death records. Ayon kay Ortega, hindi lamang ito isyu ng maling paggamit ng pondo kundi isang napakalaking budol na kailangang ipaliwanag ni VP Sara sa impeachment trial. Hinamon niya ang Vice Presidente na sagutin kung sino ang bumubuo ng Piatos Gang at kung paano ginamit ang confidential funds na umano'y napunta sa kanila. Isa naman patay sa sugatan sa pamamaril dahil sa away sa lupa sa Northern Samar. Balita mula kay RH34, Jane Galit Bantayan. Jane. Nag-ugat naman sa isang komosyon ng isang away sa lupa sa bayan ng San Antonio, Northern Samar. Isang patay, isang sugatan matapos ang nangyaring pamamaril sa Barangay Ward 3 ng naturang bayan. Ang labanan ay suspect laban sa isang miyembro ng pamilya. Ayon sa report ng PNP, nag-ugat ang krimen matapos magkaroon ng argumento o mainit na pagtatalo ang 41 taong gulang na suspect na isang negosyante doon sa ilang miyembro ng pamilya. Lupa naman ulang dispute ang pinag-ugatan ng away. Hanggang sa nakisali na sa away ang iba pang miyembro ng pamilya, naging mainit ang pagtatalo at nagkaroon ng komosyon sa pagitan ng pamilya at ng suspect. Agad na kumuha ng baril ang nasabing suspect na isang 9mm at doon ay pinagbabaril ang nakaengkwentrong pamilya. 2 ang sugatan at tinamaan ng bala, isang 64 taong gulang at isang 22 taong gulang. Agad na isinugod sa San Antonio District Hospital ang 2, ngunit dead on arrival ang 64 na taong gulang dahil sa tama ng bala sa kanyang dibdib. Samantala, kasalukuyan naman na nagpapagaling ang nakakabatang biktima matapos na tamaan din ng bala. Agad naman na nagsagawa ng hot pursuit operation ng otoridad at agad din naman naaresto ang nasabing akusado. Kasalukuyan itong nasa kustudiya ng San Antonio Municipal Police Station para sa tamang disposisyon na ngayon ay humaharap sa karampatang kaso. Mula sa Aksyon Radyo Katarman sa lalawigan ng Northern Samar, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jane. Oras po natin, 5:01. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. RH, a proud member of MBC Media Group. Dalawang minuto, makalipas ang 5:00. DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas!
Headline. Sa atin pong headlines, ngayong March 7, 2025, araw ng Biyernes, Malacanang kinumpirma ang pagbibitiw ni DICT Secretary Ivan John Uy. Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho, sumipa sa 2.16 milyon noong Enero. COMELEC idineklarang dominant majority party ang Lakas CND sa eleksyon 2025. Philippine Air Force na-recover na ang bangkay ng 2 piloto ng bumagsak na fighter jet sa Bukidnon. Ilang lokal na pamahalaan naman nagdeklara ng suspensyon ng klase dahil sa nararanasang mainit na temperatura. At 5 lugar sa Luzon posibleng makaranas ng Danger Level Heat Index ngayong araw ng Biyernes. Yan po muli ang ating headlines ngayong araw ng Biyernes, March 7, 2025. Sa pangalan ng buong pwersa ng DZRH News sa Luzon, Visayas at Mindanao, sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones. Magkarinigan po tayo hanggang alas 6 ng umaga. Dito pa rin sa DZRH, Magandang Umaga Pilipinas. Ito po si Yuel Reyes. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga Pilipinas. Apat na minuto makalipas ang alas 5 ng umaga sa ating mga balita. Personal na tinungo at ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bumagsak na Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela. Kasama ni PBBM ang pinuno ng Department of Public Works and Highways na si Secretary Manny Bonoan. Gayon din si Isabela Governor Rodito Albano. Sa isang ambush interview, sinisi ng Pangulo ang umunoy pagkakamali sa disenyo ng tulay o design flaw, kaya hindi kinaya ang pagdaan ng mga truck. Sa katunayan anya, dapat nga ay suspension bridge pa ito o nakasabit lang at suportado ng kable. Git ng Pangulo, naging maayos naman ang konstruksyon ng tulay at nasunod ang specifications, kaya lang ay mali ang sinunod na disenyo. Ang kapulutulo nito, design flaw. It is a design flaw. Mali yung design. Ang history kasi nito, dapat ang funding nito was supposed to be, ang project cost nito is 1.8 billion. So binawasan to under 1 billion para makamura. Ayan, inayos ngayon, ginawa ngayon yung detailed design. Design is really weak. Design is really weak. Yan ho ang binitawan ni PBBM. Lubusan niyang nakahihinayang ang milyon-milyong ginastos ng pamahalaan, pero tiniyak niyang mananagot ang mga nasa likod ng kapalpakan ng nasabing proyekto. Pero sa kabila nito, binigyan din ni PBBM na dapat unahin muna ang pagsasaayos sa naturang problema. Sa kaugnay na balita, hindi pa ganap na na-turn over sa pamahalaan ang bumagsak na tulay sa Isabela. Ito ang sinabi sa DZRH ni Department of Public Works and Highways Secretary Manny Bonoan matapos ang pagbagsak ng bahagi ng tulay noong 1 linggo. Ayon kay Bonoan, hindi pa ito may turn over dahil under warranty period pa ang Santa Maria Kabagan Bridge at iniimbestigahan pa rin ang sanhi ng pagbagsak nito. Hindi pa na-turn over sa gobyerno ito. It's just in the process of yung natin yung final testing dapat bago i-turn over sa gobyerno to. So as I'm saying, nasa pa rin ng poder ng kontraktor ito. So at any rate, yung department naman is trying to find out kung ano yung cost ng pagbagsak ng isang parte ng tulay. Ang dinig ni DPWH Secretary Manuel Bonoan. Sa iba pang mga balita, alas 5:07 ng umaga, nagbitiw na sa kanyang pwesto si DICT Secretary Ivan John Uy. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro,
Natanggap na ng Malacanang ang resignation letter ni Uy at tinanggap na rin ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Castro, magtatalaga muna ng officer in charge sa DICT hanggang sa makapili ng opisyal na bagong kalihim si PBBM. Samantala, walang binanggit na dahilan sa pagbibitiw si Uy na naging kalihim ng DICT mula pa noong 2022. Magpapatupad naman ang Department of Agriculture o DA na maximum suggested retail price o MSRP sa karne ng baboy sa National Capital Region wet markets simula sa Marso Agis sa layuning mapagaan ang pasanin ng mga mamimili dahil sa mataas na presyo ng karne. Ang bagong inisyatiba ay bunsod ng kinakaharap na pagsubok ng pork industry, partikular ang matagal na problema sa African Swine Fever o ASF. Ayon kay Assist o Agriculture Secretary Kiko Laurel, simula sa Marso Agis, itatakda na ang MSRP sa 380 pesos kada kilo para sa liempo at 350 pesos kada kilo naman sa kasim at pigi. Ang desisyong ito ay nabuo matapos ang konsultasyon sa mga stakeholder sa industriya, mula producers hanggang wholesalers, traders at retailers. Naniniwalaan niya sila na makatutulong ang MSRP na mapanatili ang pork industry na patuloy na nagdurusa dahil sa epekto ng ASF. Magpapatupad din ng DA ng MSRP na 300 pesos per kilo sa sabit ulo sa mga negosyante nagpapasa ng karne sa mga retailer. Sinabi ng kalihim na ang MSRP ay ire-review pagkatapos ng isang buwan upang matukoy kung may pangangailangang magpatupad ng adjustment. Gayunman, ang mga karneng ibinebenta sa tinawag na modern market tulad ng supermarkets at hypermarkets ay hindi sakop ng MSRP. Sinabi ni Undersecretary for Livestock Dante Palabrica na may mga grupo sa industriya ang handang sumuporta sa inisyatiba ng gobyerno upang mas abot kaya ang presyo ng karne. Nagpahayag naman ng suporta sa DA si Sinag Chairman Samahang Industriya ng Agrikultura Chairperson Rosendo So, at ay ginagawa niya nila kanilang makakaya upang mapagaan ang pasanin ng mga Pilipinong mamimili. Magandang umaga, Pilipinas! Oras po natin 5:10 ng umaga. Sa iba pang mga balita, isang panukalang batas ang isusulong ni ACT-CIS Party List Congressman na ngayon ay senatorial candidate Erwin Tulfo para sagutin na rin ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang professional fees ng mga doktor. Sinabi ni Deputy Majority Leader Erwin Tulfo na ang professional fees ang isa sa mga laging problema ng mga pasyente kapag lalabas na ng ospital. Anya, ang PhilHealth ang sasagutin lang ay ang mga gamot at room charge ng pasyente. Pahayag ni Tulfo, ang ayuda na nakukuha ng mga may hirap nating kababayan mula sa medical assistance sa DSWD o DOH ay pambayad lang din sa mga bayarin sa pagpapagamot sa ospital at mga gamot na hindi sagot ng PhilHealth. Din pa naman mabatas kaya hindi rin mailabas yung pasyente sa mismong araw dahil walang pambayad sa professional fees ng mga doktor o espesyalista. Samantala, tugman-tugma sa dati ng iginigiit ni Senate Committee on Health Chairman Senator Christopher Bongo ang ilang komento ngayon ng mga maestrado sa oral arguments ng Supreme Court tungkol sa sobra-sobrang pondo ng PhilHealth. Isa sa mga inungkat sa Korte Suprema ay kung bakit hindi lang itinaas ng PhilHealth ang mga benepisyo imbis na patulugin ang pondo. Naniniwala si Senator Go na maraming pasyente ang maliligtas at matutulungan kung napakinabangan ng pondo para sa mga programa at benepisyo ng PhilHealth. Inihayag ito ng senador sa kanyang pagdalo sa pagtitipon ng mga barangay officials mula sa lalawigan ng Aklan na ginanap sa Pasay. Ipinadama naman ng mga local leaders ang kanilang suporta para sa patuloy na pagseserbisyo ni Senator Christopher Bongo. Paalala nito sa kapwa niya lingkod bayan, unahin ang kapakanan ng taong bayan lalo na mga mahihirap at hindi sila magkakamali. Unang-una, maraming salamat po sa mga kababayan natin dito sa Pasay sa sobrang init ng pagtanggap niyo sa amin ni Kuya Will Revillame, at ngayon dito po kami kumakain sa Pares. Dito po sa Senado, kapitbahay lang po namin, kasama po si Attorney JP Pajernos ng Galing sa Puso Party List. Sobrang salamat, sobrang init ng panahon, sobrang init ng inyong pagtanggap. Ngunit paalala ko po sa ating mga kababayan, ang taas ng heat index ngayon, ingat tayo, inom ng tubig, kung maaari
salamat sa DepEd na may proposal, mag-a-adjust na po ng oras ng pag-aaral para sa mga bata. Importante po sa akin ang safety at welfare po ng ating mga kababayan dahil sobrang init po ng panahon ngayon. Nakapag-adjust naman tayo noon through online learning. Kung nakapag-adjust tayo noon, kaya nating gawin yan muli ngayon. At hindi lang sa mga estudyante, sa mga nagtatrabaho po, sana ma-adjust yung oras. Sobrang init po talaga. Importante sa akin bilang chairman ng Senate Committee on Health, importante sa akin ang health dahil kalusugan po yan ng bawat Pilipino. Alas 5:13 ng umaga. Tinuligsan ni House Deputy Minority Leader at bagong henerasyon Representative Bernadette Herrera ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth dahil sa kabiguang maipatupad ang sarili nitong pulisiya kasabay ng panawagan ng agarang reforma matapos na ang isang bagong panganak na sanggol na may malubhang kalagayan ay hindi napagkalooban ng emergency package. Git ni BH Bernadette Herrera, ang PhilHealth ay nag-exist para magbigay ng healthcare support at hindi para pahirapan ng mga Pilipino sa outdated at restrictive policies na maka-access sa mga ito sa benepisyong dapat nilang tanggapin. Ito ay reaksyon ni Herrera sa isang viral social media post kaugnay sa sanggol na hindi pinagkalooban ng PhilHealth emergency coverage matapos isugod sa panibagong ospital nang ma-discharge sa loob ng 24 oras sa naunang pagamutan. Sobrang laking hospital bill ang tinanggap ng mga magulang ng sanggol kahit na miyembro ang mga ito ng PhilHealth ng lampas 2 dekada. Ayon pa kay Herrera, lampas sa bilyon ang pondo ng PhilHealth, subalit nabibigo namang mabigyan ng benepisyo ang mga miyembro nito. Nanawagan ng mga mambabatas ng agarang aksyon mula sa PhilHealth upang ang mga emergency package ay maipatupad sa lahat ng ospital. Inatasan din ni Herrera ang mga PhilHealth officials na tingnan ang totoong nangyari. Sinabing dapat bumisita sa mga ospital upang malaman ang mga sinasapit ng mga miyembro nito. Nagbabala si Herrera na kapag hindi ito agarang tinugunan ng PhilHealth, gagawa na ng karampatang aksyon ng Kongreso para papanagutin ito. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 5:15 ng ating oras. Importante ngayong lakad magbawa ng proteksyon laban po sa mikrobyo. 2 formulation ng Family Alcohol na pwede nating pagpilian. Yung Family 70% isopropyl alcohol, specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng Family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong Family Rubbing Compound Improvement Cologne. Ayan ho, yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family Rubbing Alcohol parang DCRH na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family Rubbing Alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Umaga, Pilipinas! Tuloy pa rin ang ating balitaan dito po sa Magandang Umaga Pilipinas sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones. Inyo pong napapakinggan. Magkarinigan tayo hanggang alas 6 ng umaga. Ito po si Yuel Reyes. Kape-kape na ho. Good morning sa ating mga senior citizens, mga lolo at lola. Mga nanay at tatay na naghahanda sa pagpasok sa trabaho, sa eskwela, na kanilang mga anak. Good morning po, good morning. May ilan pa lang ho na nagsususpende ng klase pero so far dito ho sa Metro Manila ay afternoon classes lang dito sa lungsod ng Maynila. Speaking of Maynila, kalinisan, kaayusan, kapanatagan, babalik daw po ni dating Manila Mayor Isko Moreno sa lungsod ng Maynila. RH29 Boy Gonzales sa detalye, Boy. Yuel, tiniyak ni dating Manila Mayor Isko Moreno Dubogoso na muling ibabalik ang kalinisan, kapanatagan ng pamumuhay sa lungsod. Sa ginanap na Meet the Manila Press Forum kasama ang kanyang katambal na si Chi Atienza, sinabi ni Yorme na kung muling papalarin o unahin itong pagtuunan ng pansin ang paglilinis at pagpapatupad ng peace and order sa buong lungsod. Si Dumogoso na dati isang kolektor ng basura noong nakabataan niya ay nagbigay ng pangako na lilinisin ang mga kalye ng lungsod habang naghahanda para sa darating na 2025 midterm election. Anya sa kanyang pag-ikot sa lungsod, ang laging daing sa kanya
ng mga tao ay ang napakaruming kapaligiran at ang pagbabalik umano ng mga holdupper at snatcher. Ang dating mayor na ang mahusay na pamamahala ay tinanggap at kinilala ng iba't ibang mga award-giving bodies ay inilahad ang kanyang pananaw ng isang lungsod kung saan ang mga residente ay maaaring mamuhay ng payapa at walang takot sa paglabag sa batas. Bilang dating mayor sa lungsod, nakuha ni Dumagoso ang pagkilala sa kanyang mabilis na aksyon sa pagpapabuti ng urban landscape ng Maynila, kabilang ang paglilinis sa mga illegal na nagtitinda, pagbabalik sa mga pampublikong espasyo at pagtutok sa epektibong serbisyo sa publiko. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales sa lungsod ng Maynila. Alas 5:24, tinawag na bobo ni Senator Sherwin Gatchalian ang mga taga-Bureau of Immigration dahil sa maling pagproseso ng deportation ng mga sangkot sa Pogo. Ito ay kasunod ng natanggap na ulat ng senador na ang mga deportee ang nagbabayad ng kanilang plane ticket at sila rin ang namimili ng flight. Naging problema ito dahil ang pinipili nilang sasakyan ay ang mayroong layover kaya hindi ito diretsong umuwi ng China. Ayon kay Gatchalian, alam ng mga taga-Pogo na may parusang naghihintay sa kanila pag tumapak silang muli sa China. Kaya tiyak na tataka sa mga ito kapag nabigyan ng pagkakataon. Hindi umano maaaring mga tuwira ng BI na wala silang pondo para sa deportation dahil binigyan umano sila ng Kongreso para magamit sa pagpapauwi sa mga naaresto sa Pogo operation. Matatanda ang 3 kilalang boss sa Pogo ang napaulat na hindi nakarating sa China dahil pinagbigyan ng BI na sila ang bumili ng tiket at kumuha ito ng mga layover sa Hong Kong at doon na sila nawala. Hindi tama na ang magbabayad i-deport yung mga deportees dahil sila nga yung nahuli natin, sila yung mga may sala, pero sila pa yung bibili ng ticket para makaalis sa atin dito. Obviously, gagawa sila ng paraan para makatakas, no? Kung nangyari nga yung stopover at hindi sila nahuli, kasalanan natin yan at parang kabobohan natin yan kung pinayagan natin na bumaba sila doon at tumakas. Dahil ang tendency talaga, tatakas at tatakas sila eh. May ulong gugulong. Ito ang tiniyak ni Bureau of Immigration Commissioner Joel Viado matapos umiskapo ang isang South Korea national na nahaharap sa kasong estafa sa Quezon City matapos umanong magpaalam na magbabanyo lang. Kinilala na sabing pugante na si Ik Yeon, 38 anyos, kinasuhan ng isang Pinay owner ng jewelry shop dahil sa hindi umano nito pag-remit ng napagbentahan ng alahas. Igit ni Viado, hindi na pwede sa ahensya ang nakagawi ang kalokohan at wala na magiging palusot o sisihang mangyayari dahil lahat ng sangkot ay mananagot. Agaran din anyang paparusahan na taalisin ang sinumang sisira sa tiwala sa institusyon at ng taong bayan. Ipinag-utos na rin ni Viado ang pagsasagawa ng internal audit sa lahat ng tauhan ng BI na nakatalaga sa high-risk deportation at detention para masigurong hindi sila malulusutan. Mababatid na ang nasabing South Korean ay wanted din sa kanyang bansa dahil sa umano'y mapanlinlang na investment. Naaresto ito ng mga operatiba ng BI noong Mayo 31, 2023 pero hindi agad matiport dahil sa kinakaharap na kasong estafa. Alas 5:27, plano ng Malacanang na pag-aralan kung dapat na ring ipagbawal ang Philippine Inland Gaming Operator sa bansa. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, alamin nila ang cost-benefit ng PIGO. Hindi ho POGO kundi PIGO sa Pilipinas. Sa ngayon anya ay wala pa naman silang nababalitaan na nagiging dahilan ng krimen ng PIGO kung ikukumpara sa POGO o yung Philippine Offshore Gaming Operators. Dagdag ni Castro, karamihan ng mga nagtatrabaho sa PIGO ay mga Pilipino at hindi kagaya ng POGO na mayorya ay mga dayuhan. Pero pagtiyak ng opisyal tulad din ito ng POGO na magiging dahilan ng karahasan at problema ay hindi magdadalawang isip ang gobyerno na tuluyan na ring ipagbawal ang PIGO.
Nagkaisa naman ang iba't ibang organisasyon at sektor sa pangunguna ng Aksyon Dapat Party List sa panawagan na pabilisin ang transformasyon at ibang paraan upang maging madali, ligtas at komportable para sa mamamayang may kapansanan ang kanilang paggamit ng serbisyo ng EDSA Bus Carousel. Ayon kay Carmel Bulagcaster San Pascual, tagapagsalita ng Partnership for Inclusion, Accessibility and Safety in EDSA o PIASE, hindi maayos ang sistema ng EDSA Carousel para sa may kapansanan, senior citizens, may buntis at mga magulang na may akay na bata. Kaugnay nito, nananawagan naman ang Aksyon Dapat Party List sa pangunguna ni dating Department of Agrarian Reform Secretary Hernani Braganza ang kaligtasan ng pasilidad tulad ng accessible ramps, elevators, toilet at angkop na waiting area nila. Anya, minadali ito noong pandemya na walang konsultasyon sa karampatang sektor tulad ng ordinaryong mananakay. Marami rin ang naapektuhang kumpanya ng bus, 10 ng kanilang driver at konduktor at iba pang mga tauhan ang nawalan ng hanap buhay. Bukod dyan, maraming mananakay o commuter ang lalong nahirapan sa putol-putol o paglilipat ng biyahe at imbis na base fare ang kanilang binabayaran ay mas mahal ang bayad nila sa pamasahe. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Showbiz muna tayo. Yun daw pong magkasintahang si Snooki Serna at Mon Villarama. Kakasal na nga ba? May makichika tayo kay Tita Morley Alinio. Tita Morley! Yes! Magandang morning Luzon, Visayas at Mindanao, Rampa na Pilipinas. Nagkaroon ako ng chance na makausap si Snooki Serna at ang isa sa mga pinagkwentuhan namin ay ang kanyang boyfriend na si Mon Villarama. Well, ayon kay Snooki, matagal na rin ang kanilang relasyon at walang naging problema ito sa kanyang mga anak. Iniintindi umano ni Mon ang kanyang kalagayan bilang single mom at siya naman love na love niya si Mon. Well, sa totoo lang, nagpaplano na rin magpakasal ang dalawa pero hindi pa sa ngayon dahil marami pa raw mas importanteng ginagawa si Mon at maging si Snooki Serna. Ayon pa rin kay Snooki, si Mon ang nagbibigay inspirasyon sa kanya ngayon kung bakit tuloy-tuloy ang paggawa niya ng vlog, pelikula at magkakaroon pa siya ng mga TV series. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:30. Da umaga, Pilipinas! Tuloy-tuloy pa rin po ang ating mga balita dito sa Magandang Umaga Pilipinas. Sa pangalan pa rin po ni Kuya Angelo Palmones. Ito po si Yuel Reyes. Alas 5:35 ng umaga. Sa iba pa nating mga balita, binara ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro ang pahayag ni Davao City Mayor Sebastian Duterte na mas mataas umano ang kriminalidad ngayong administrasyong Marcos. Sagot ni Castro, mas mataas ang crime rate sa panahon ng kanyang ama at dapat muna itong araling mabuti. Alamin ang totoong record at makipag-usap sa mga abogado bago magparatang at magbintang. Tanong tuloy ni Castro, saan ba nakuha ni Mayor Baste ang kanyang datos? Matatandaan sa pinakahuling record ng Philippine National Police, bumaba sa 3,528 ang crime rate nitong January 1 hanggang February 14. Mas mababa kumpara sa 4,817 na kaso na naitala sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Samantala, tutulak pa Camarines Sur si Senador Amy Marcos upang lahukan ng campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Bayan ng Pili. Bit-bit ng presidential sister ang kanyang mga inisyatiba, panukala at programang tumutugon sa pangangailangan ng iba't ibang sektor at rehiyon, kabilang ang mga magsasaka, mangingisda, kababaihan at kabataan.
Bilang isang matagal ng tagapagtanggol ng agrikultura at hanap buhay sa kanayunan, patuloy na isinusulong ni Senator Amy ang mga reformang makatutulong sa pagunlad ng mga probinsya sa pamamagitan ng mas malaking suporta sa sektor, mas maraming oportunidad sa trabaho at mas mahusay na education and training para sa mga kabataan. Sa harap ng iba't ibang hamon na kinakaharap ng bansa, nananatiling kasama ng mga Pilipino ang Super Ate, Senator Amy, sa paghahanap ng konkretong solusyon para sa kanilang mas maunlad at mas malinaw na kinabukasan. Oras natin alas 5:37 ng umaga. Bicol Region sinugod ng mga kandidato ng Alyansa Grand Rally. Isasagawa sa Pili, Camarines Sur. Sa detalye RH28, Lakay Raymond Dadpaas. Lakay Raymond. Nagsagawa ng kanya-kanyang aktibidad ang mga kandidato ng alyansa para sa bagong Pilipinas ng administrasyon sa Bicol Region. Ito ay bago ang nakatakda nilang Grand Rally mamayang hapon na pangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos sa Pili, Camarines Sur. Ang caravan ni Senador Ramon Bong Revilla Jr. ay nag-ikot sa mga bayan ng Daraga, Kamalig, Ginubatan, Ligao City at Pulangi sa Albay at Nabwa at Iriga City sa Camarines Sur na sinaksihan ng libu-libong katao. Bahagi ito ng naisin na may parating sa mga taga-Bicol ang mga programa at batas na inakda niya sa Senado alinsunod sa kanyang plataforma na Aksyon sa Tunay na Buhay. Mainit siyang tinanggap ng mga residente, local leaders at supporters upang marinig ang kanyang programang Economic Empowerment, Healthcare Access at Infrastructure Development sa Bicol Region. Ipinagmalaki naman ni Senador Lito Lapid na isa na siyang Bicolano matapos kilalanin bilang honorary chieftain ng katutubong agta ng Iriga City, Camarines Sur. Dumalaw si Lapid sa kanyang itinuturing na hometown sa Iriga City matapos ang motorcade sa mga bayan ng Kamalig, Ligao at Pulangi sa Albay at ganoon din sa Nabwa, Camarines Sur. Paliwanag ni Lapid nang sila ay nauli na ng ama ay isang taga-Iriga City ang muling napangasawa ng kanilang ina. Siyang nag-alaga at nagtaguyod sa kanilang 5 magkakapatid sa kabila ng hirap ng buhay. Kaya't ang kanyang pagbabalik sa Bicol Region ay animoy isang homecoming para sa kanya, lalo na't siya'y niregaluhan ng sumagang o itak at damit na gawa sa Abaca. Ito si RH28, Raymond Dadpaas para sa DZRH sa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Lakay Raymond Dadpaas, alas 5:39 ng umaga. Ito pong kontrata sa pagitan ng DOTR at kontraktor ng Unified Grand Central Station. Ito yung common station. Tinapos na. Tagal-tagal din na delay ito. RH5, Val Gonzales. Val, good morning. Good morning, Yuel. Terminated na ang kontrata sa pagitan ng Department of Transportation at ng DF Corporation and Foresight Development and Surveying Company, ang kontraktor ng Unified Grand Central Station. Itong inanunsyo ni Transportation Secretary Vince Dizon, bunsod ng napakatagal na pagkakaantala sa pagkumpleto sa nabanggit na proyekto. Sabi ni Secretary Dizon, sa ngayon ay nagpaplano na ang DOTR na maghanap ng bagong kontraktor upang makumpleto at mapakinabangan na ng publikong proyekto. Ang 13,700 square meter na Grand Station na nasa EDSA North Avenue sa Quezon City ay naglalayong magbigay ng common station para sa iba't ibang linya ng tren gaya ng LRT1, MRT3, MRT7 at sa kalaunan ay ang ginagawang Metro Manila Subway. Git ng kalihim, hindi katanggap-tanggap ang pagkakabalam ng proyekto. Narito si Transportation Secretary Vince Dizon. Hindi lang yung common station, hindi lang yung nakatenga yung trabaho. Pero ang daming mga perwisyo sa ating mga motorista kasi nakaharang yung construction. Ang dami pa ring harang sa North Avenue, sa harap ng SM North, na nakatenga. Yung buwan na yan, yung taon na yan. So, it's really frustrating. No? Nakakadismaya. So, tingin ko, kailangan talaga dito, tutuldukan na natin to, didesisyonan na natin, and mag-move forward na tayo para matapos, ang goal natin matapos yung common station at yung interconnection ng LRT1, MRT3 at MRT7 sa loob ng termino ng ating Pangulo. Ako, Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val. Alas 5:41.
Hinimok ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang publiko na i-report ang anumang kaso ng domestic violence kabilang ang karahasan laban sa mga kababaihan, mga bata, kasarian at iba pang mga anyo ng pang-aabuso. Ito ang panawagan ng DSWD kasabay ng pagdiriwang ng National Women's Month ngayong Marso. Ayon kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, hindi dapat maramdaman ng mga kababaihan na sila ay nag-iisa sa kanilang paglaban sa pang-aabuso. Dapat din anyang malaman ng mga ito ang kanilang karapatan na mamuhay ng malaya mula sa karahasan. Kasabay ito ng paghimok sa lahat ng mga babae na iulat ang anumang uri ng violence against women and children o VAUC sa PNP, NBI, Public Attorney's Office, Council for the Welfare of Children, Makabata Helpline o sa kanilang mga barangay. Maganda umaga, Pilipinas! 52 bilyong pisong investments na pumasok sa bansa dapat umanong samantalahin. Detalye mula kay RH52 Edniel Parosa. Edniel. Inihayag ng Trabaho Party List na maraming manggagawang Pilipino ang dapat makinabang sa higit 52 billion pesos na halaga ng investments na pumasok sa bansa ngayong taon. Sa datos mula sa Philippine Economic Zone Authority o PEZA, higit 11,000 trabaho ang malilikha mula sa nasabing halaga ng pamumuhunang naipasok sa Pilipinas mula Enero hanggang Pebrero ng 2025. Hinimok ni Trabaho Party List spokesperson Attorney Michelle David Espiritu ang pamahalaan na maging ang pribadong sektor na samantalahin ng pagkakataon upang makapagbigay ng programa para sa skills training at job matching. Sa impormasyon mula sa PEZA, saklaw ng mga inaprobahang proyekto ang export manufacturing, IT-BPM, domestic market ventures, facilities development at ecozone development. Kabilang sa mga layunin ng Trabaho Party List ay ang pagkakaroon ng sapat at kwalipikadong labor force para sa mga nabanggit na industriya upang makalikari ng dekalidad na hanap buhay. Kaugnay nito, isinusulong ng grupo ang pakikipag-ugnayan sa mga kolehiyo para sa pagkakaroon ng on-the-job training programs. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Amalengke muna tayo. Yun daw pong good news ito. Isang tray ng itlog nagmura ng 10 piso sa Maricaban Public Market sa Pasay City. Alamin natin ang Palengke Report, RH15, Giselle Ricafort. Giselle, good morning. Good morning, Yuel. 10 piso na ang ibinaba ng presyo ng kada tray ng itlog dito sa Maricaban Public Market sa Pasay City. Kung noong isang linggo, 200 ang isang tray niyan. Noong small, ngayon naman 190 pesos kada o isang tray na lamang. Ang medium, 200 ang isang tray ngayon mula sa 210 pesos, habang ang jumbo, 240 pesos mula sa 250 pesos. Ang isang piraso naman ng small, nagmura din sa 7 pesos mula sa 7 pesos and 50 centavos, habang ang medium, 8 na lang ngayon mula sa 8 pesos and 25 centavos noong nakalipas na linggo lamang, habang 9 pesos naman yung jumbo ng itlog. Ayon sa mga retailer, maganda naman ang bentahan ngayon pero inaasahang hihina oras na magsimula na ang bakasyon ng mga mag-aaral. Samantala, ang binabantayan naman natin karne ng baboy, 360 pesos kada kilo ang laman dito sa Maricaban kumpara sa 400 pesos kada kilo sa ibang pamilihan. Ang liempo naman, 370 pesos kada kilo. Ang pork chop, 360 pesos kada kilo dito sa pamilihan. Habang ang ribs naman at pata, pareho o ang ribs 290 pesos. Gayun din ang pata na ganyan din ang presyuhan. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Maganda umaga, Pilipinas! Alamin na natin ang location ng DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas, Roaming Team. Ang ating bagong lakas agent Sherwin Alfaro ay nag-iikot po sa Barangay Salvacion, La Loma, Quezon City. Kaya laksan nyo na ang inyong radyo at baka kayo na ang mapili ni Malakas Agent Sherwin Alfaro sa Barangay Salvacion, La Loma, Quezon City. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 5:46 ng umaga.
Occupancy unit ngayon with easiest term, 5% lamang ang down payment, pwede pang gives. Ang tinutukoy po natin ang mga proyekto ng West Chelsea Realty dyan po sa Central Luzon, yung si Vera Mabalacat, si Vera Bacolod at saka sa Mira at si Vera Prestige. Ang gagawin lamang ho ninyo, makipag-ugnayan po sa 0996-515-5555 o sa 0947-434-5555. Ulitin natin ha, pag-ugnayan po sa 0996-515-5555 o sa 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Ang gagawin lamang ho ninyo ay tingnan ho ninyo yung mga investment opportunities. Nasa loob po ng township yung simbahan, eskwelahan, munisipyo, nandun din. Pati yung mga grocery stores. Ano, ha? Kaya ito pa rin ang pangarap na magkaroon sariling bahay sa presyong abot kaya. Tawag na po sa 0996-515-5555 at 0947-434-5555. Tawag na po, no? Sa area ho ng kung saan naroroon yan, nakapalibot din po ang iba't ibang mga amenities. Maganda umaga, Pilipinas! Kabilis ng oras, 6 na minuto na lang ho, 6:00 na ng umaga. Hinimok naman ni Senator Bongo ang local government units na palakasin ang kanilang mga hakbang para matiyak ang ligtas at malinis na inuming tubig. Kasunod ito ng ulat ng DOH ng mga kaso ng acute watery diarrhea sa Eastern Visayas nitong Enero hanggang sa kalagitnaan ng Pebrero. Kabilang sa mga naapektuhan ng Eastern Samar, Biliran, Leyte, Northern Samar, Tacloban at Ormoc City. Ayon kay Go, bawat Pilipino ay may karapatang magkaroon ng malinis at ligtas na tubig at hindi dapat kasanayan na tuwing may ulan o bagyo na lang ay nagkakasakit ang mga tao. 5:54, dako muna tayo sa Kamanava. Meron daw pong 3 minutong heat stroke break na ipatutupad na rin sa Malabon simula ngayong araw. RH23, Edwin Duque. Edwin. Simula na ngayong araw ay magkakaroon na ng 30 minutong heat stroke break para naman sa mga traffic enforcers dahil nga doon sa matinding init na panahon dulot ng El Nino. Ayon kay Mayor Jenny Sandoval, ito ay upang maproteksyonan mula sa heat stroke at iba pang sakit na dulot ng sobrang init habang nasa lansangan. Ang mga schedule ng heat stroke break ay mula alas 5 ng umaga at hanggang alas 1 ng hapon at sa kanilang shift break alas 10 ng umaga hanggang alas 10:30 at alas 10:30 naman hanggang alas 11 ng umaga at pagsimula sa hapon, alas 1 ng hapon hanggang alas 9 naman ng gabi. Ang break mula alas 12:30 ng hapon hanggang alas 3. Alas 3 naman hanggang alas 3:30 ng hapon. Inigayat din ang ibang opisina na may mga nauhang nagtatrabaho naman sa labas na magpatupad na rin ang ganitong break upang mapanatili ang kanilang kalusugan at kaligtasan sa panahon ng matinding init. Mahalagang uminom din niya ng sapat na tubig at humanap ng lilim upang maiwasan ang heat stroke. Suportado din sinusuportado rin ng Malabon News ang mga frontliners sa lansangan. Maliit na pahinga, malaking proteksyon. RH23, Edwin Duque, nagulat sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin Duque. Ito na ang ating winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas Promo. May bago lang sa ating nahuling winner ng Malakas Bagong Lakas Promo ni Sherwin Alfaro. Batiin muna natin ng good morning ang avid listener daw ng DZRH na si Mrs. Nene Fong. Ang may-ari ng Luyong Restaurant sa Shue Avenue sa Marikina City. 1950s pa ang restaurant pero mula noon hanggang ngayon sa DZRH nakatutok. Gayon din kay Selma Tariman, good morning. Kimberly San, good morning. At sa mga nakatutok sa atin, Alfredo Medel, Nazer Villanueva, Johan Padiernos, good morning po. May nahuli na sa Barangay Salvacion, Laloma, Quezon City. RH6, Sherwin Alfaro. Sherwin, go, go, go! Yes, UL, magandang umaga at dito nga sa Barangay Salvacion sa Quezon City, dito sa may Laloma, ayan, Laloma side. Mayroon ditong gulayan na nakatutok sa DZRH at tuwing umaga nagbublutot at nakikinig sila ng programa ng DZRH
sa kanilang cellphone. Ayan, tatay, pangalan niyo po? Richard Doctan. Kuya Richard, taga dito talaga kayo sa Salvacion. Salvacion. At palagi kayo nakatuloy sa DZRH. Yes sir. At sino paborito announcer pag umaga? Mr. Angelo Palmones. Kuya Angel Palmones, bigyan ng 1,000 pesos yan. Oh, thank you. Maraming salamat po, sir. At syempre meron pang kasamang DZRH Grocery. Thank you, sir. Maraming salamat. Wala ngayon si Kuya Angel, ang nakaupo si Yuel Palmones. Ha? Ayan, tatandaan niyo, Yuel Palmones. Kuya Yuel. Okay. So sa mga nais mo na ng 1,000 pesos lagi tumutong sa DZRH, baka kayo na susunod nating winner sa DZRH Bago Dawn, Bago Lakas. Prize number 6, Sugar in Battle para DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Sherwin Alfaro. Habol natin tong showbiz balita natin. Vice Ganda, may message daw po sa mga taxpayer. Balita mula kay Tita Gorgie Rula. Tita Gorgie. Isa si Vice Ganda sa pinarangalan ng BIR bilang Quezon City Top Taxpayers ng taong ito. Bali ilang beses nang naparangalan ng Uncabogable Star at ngayong taon ay muli siyang pinarangalan kasama sina Albert Martinez, ang mag-asawang Jeneline Mercado at Dennis Trillo, Kim Chiu at ilan pang mga kilalang artista. Nagbigay ng talumpati si Vice Ganda lang tinanggap niya ang naturang parangal at ipinagdiinan niyang hindi ito pribilehiyo kundi obligasyon ang pagbabayad ng ating buwis. Obligasyon daw nating mamamayan na magbayad ng buwis kahit daw yung ibang nagsasabing hindi sila nagbabayad ng tax, meron pa rin daw binabayarang tax dahil sa mga binibili nating mga gamit na pang-araw-araw. Kaya ang sabi ni Vice Ganda, kung obligasyon nating magbayad ng buwis, obligasyon din daw ng mga tumatanggap ng buwis na gamitin ito para sa atin, para sa ating bayan. Gamitin daw ito ng tama. Bahagi ng kanyang talumpati, kung obligasyon nating magbayad, karapatan din nating obligahin ang mga tatanggap at gagamit ng perang ibinabayad natin dahil hindi madali kung paano natin kinita ang ipinambabayad natin ang buwis. Kahit sa programa niyang It's Showtime ay sinabi rin uli ni Vice Ganda na dapat ay maisip daw ng madlang people na alamin kung saan napupunta ang ibinabayad nilang taxes. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Tita Gorgie. Yan na po ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa Magandang Umaga Pilipinas ngayong araw ng Biyernes, March 7, 2025. Sa pangalan po ni Kuya Angelo Palmones, ito po si Yuel Reyes. Mamaya po ulit alas 12 ng tanghali para sa MBC TV Network News. Tuwing Sabado naman po, alas 12 rin ng tanghali para sa RH Balita at alas 5 ng hapon sa DZRH Boom Balita. Susunod na ang 2x2 at ang ACS Balita. 601.